Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang Facebook reel na napanood ko tungkol ito sa top 3 na pinakasinungaling na trabaho sa Pilipinas. Okay. Ito si late ex-senator Miriam Defensor Santiago. So na-attract ako mga sinungaling top 3. Okay. Sino kaya ang top 1 pinakasinungaling na trabaho sa Pilipinas? Pakinggan natin si late Miriam Defensor Santiago. Top 3 na pinakasinungaling na trabaho sa Pilipinas. I will start with number 3 and then 2 and 1. Number 3, beautician. Beautician. Sasabihin nilang maganda ang customer kahit hindi naman talaga. Number 2, konduktor ng jeep. Konduktor. Sasabihin niya nagaro pa ang kasya kahit wala na. Konduktor ng jeep. And last, and the most prolific of all these liars, number 1, politiko. That's the end of the story. Politiko. Top 3 Oh, ulitin. pinakasinungaling na trabaho sa Pilipinas. I will start with number 3 and then 2 and 1. Number 3, beautician. Beautician. Sasabihin nilang maganda ang customer kahit hindi naman talaga. Number 2, konduktor ng jeep. Konduktor. Sasabihin niya nagaro pa ang kasya kahit wala na. And last, and the most prolific of all these liars, number 1, politiko. That's the end of the story. Top 3 na pinakasinungaling. Politiko. End of story. Most prolific thieves and liars. Sabi niya. Prolific yung magaling. Mabilis. Ano pa? Prolific. Thieves. Magnanakaw at mga sinungaling. Mga politiko. Anong masasabi nyo? Comment naman kayo. Agree ba kayo? Beautician, yung mga nagpupunta dyan sa mga beauty parlor. Binobola ang kanilang mga customer. Jeep, hindi na ako masyadong sumasakay ng jeep. Kailang totoo yun. Meron pa, dalawa. Kailang, na pala, siksikan na, tayo ka na lang. Politicians, grabe, no? Si late Miriam Defensor Santiago, ang background niya is RTC judge. Hindi siya talaga politiko. I don't know paano siya napasok sa politika. Ang unang kunyata, senador na. So, ang tawag kay Madam Miriam is the best president we never had. Ang galing sana. Maganda sanang kalagayan ng bansa kung nagpresidente siya. Kaya lang, noong 1992, maalala ko pa kapitan pa ako noon. Kumandidato siyang pagka-presidente, kalaban niya si FBR. Nako, binutuhan ko, Miriam. Panalo na siya. Leading, mamaya. Parang wala pa namang smart magic noon Mano-mano pa lang, dagdag bawas. Nako, biglang natalo si Senator Santiago. Mula noon, nawalan na ako ng gana sa electoral system natin. Kasi sayang, ito si Madam Miriam ang one of the best na hindi siya politiko, RTC judge. May character, may integrity, may talino. Grabe, malala ko nung mga impeachment trial. Kanino ba yun?
kay Erap ba o ano, grabe, o kay Chief Justice, nandyan pa ata. Talagang galing niyang magano. Kung ganito lang sana ang mga senador natin ngayon, Miriam, kailan wala na. Ah, mga senador natin yan, nag-aaway-aaway na, susuntukan na. So, one of the few senators na hindi kumukuha ng pork barrel. Yan po ang tatak Miriam Defensor Santiago. So, agree ba kayo? Politiko? Galing mismo sa isang politiko, hindi siya mahiya na magsabi na politiko, number 1 na sinungaling at magnanakaw. Marinig ito ng mga senador, mga congressman natin, ano kaya masasabi nila? Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magagalit. Okay? So, nung una, panahon ni Magsaysay, ito yung mga golden years natin sa ating panggobyerno. Hindi pa ganito ang panahon kasi nasa leader lang yan eh. Mga nababasa ko na lang itong mga articles kasi hindi pa ako naipanganak sa mundong ito nung nagpresidente si Magsaysay. Hindi ka magsilbi yung mga pangungurakot pa na ni Magsaysay. Wala. Isang example lang, yung kapatid niya nasa Wallace Air Base sa San Fernando, La Union. Okay. Merong eroplano ng Philippine government, Philippine Air Force na nandun. Pabalik siya sa Manila, yung eroplano ng Air Force. Yung piloto, napag-alaman niya na ang kapatid ni President Magsaysay nandun sa San Fernando, sa Wallace Air Base. So, naisip ng piloto na sayang yung sayang yung biyahe, inoffer niya yung makisakay na lang yung kapatid ng presidente dahil presidente. O sumakay naman yung kapatid. Biyahe, nakarating sa Manila. Nako, nalaman ni President Magsaysay, galit na galit. Pinatawag niya yung piloto, pinatawag niya yung kapatid niya, pinatawag niya yung treasurer ng Pilipinas, National Treasurer. Sabi niya, hindi porke kapatid ko yan ay isasakay mo na sa government airplane. That's for official use only. So ayoko nang maulit yan. Sabi na, treasurer, you deduct from my salary yung pamasahe ng kapatid ko. Bayaran niya yan. Hindi pwedeng malibre. Ganon ang tatak Magsaysay. Sabi, no? Ano pa, yung mga contractors sa gobyerno. Nako, lumapit sila kay Mrs. Magsaysay. Lumapit ng ganon. Nalaman ng presidente. Tinawag niya yung wife niya. Tinawag niya mga contractors. Huwag niyong gamitin ang wife ko. Hindi magsilbi yan. Dapat bidding yan. Walang pabor-pabor. Kayo, mga kontraktor na lumapit sa wife ko, hindi kayo makakakuha ng Yun, mga ganon. Ay, nako. Ganon sana ang mga politiko natin ngayon. Kaya, isa pang nabasa kong article. Presidente na siya, no? Nagdra-drive daw yan ng sakyanan nag-iisa. Pupunta sa mga liblib na lugar. Nung mga panahon yun, maraming hook balahap, yung mga NPA ngayon. So, siya na mismo pumunta doon. So, dahil wala mang TV, wala pang radyo lang, hindi nila kilala si President Magsaysay kasi liblib nga lugar, somewhere ata in Central Luzon. So, nandun, nag-iisang tao na dumating, nagtatanong, ano bang mga kulang nyo dito? Okay. First time ng mga tao na nagkaroon sila ng experience na may tao with jeep na nagtatanong sa... So, ang mga tao, sinabi nila, ito, wala kaming ganito, tulay, kalsada, eskwelahan, health center, kung ano-ano. Binuhos nila yung reklamo nila sa gobyerno. Yung tao naman na yun, na si Magsaysay na pala, nililista. Okay, sige. Maghintay kayo. Ganon. The following day, dumating ang kung ano yung parang hinaing ng mga tao, dumating.
sinimulan na ang tulay, kalsada. Yun pala is President Ramon Magsaysay. Yun ang mga tunay na politiko nung una. Kailan pa kaya babalik yung mga ganong politiko? So ngayon, senatorial election, bantayan natin kasi mga old politicians yung nagkakandidato. Mabuti na lang at may mga bagong ala Miriam Defensor Santiago. Example, Heidi Mendoza, yung former COA commissioner na matino. Attorney Vic Rodriguez. Congressman Marcoleta. So, may mga matitinong kumandidato. Huwag tayong padadala yung dating mga mukha, yung mga members ng political dynasty. Sana magbago na ang mindset ng Filipino voters para umunlad naman ang ating bansa. Huwag nating pabayaan ng mga boboto nating politiko, sila yung nanakawin lang ang kaban ng taong bayan.